I said, wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form. Meanwhile, May I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session. An executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Itong project na ito ay pinondohan noong 2022, panahon pa ng dating congressman at kasalukuyang mayor Rufy Biason. Naku, ito yung ito yung nahatulan ng graft. Ito yung na-convict ng Sandigan Bayan na guilty sa graft at may parusang 6 na taon at 1 buwan hanggang 8 taon na kulong. Naku, tindi nito. Dahil po ito dun sa Napoles link niya, yung PDAF niya. Naku, grabe. Nag-appeal nga siya. Naalala nyo, kinuwento ko na to Nag-appeal siya at hindi ho siya hindi pumanig sa kanya. Kaya ngayon tumatakbo siya sa Supreme Court. Kung dati congressman siya, ngayon mayor na siya, pero sa totoo lang convicted po siya. Malinaw to siya po ay nananatiling convicted kasi tinanggihan ng Sandigan Bayan na ipa-reverse yung kanyang hatol. So, ito po'y convicted. Naayon ito sa balita. Naalala ninyo, pinag-usapan ho natin ito. Ito po'y may balita, May balita po dito. Kaya ito hindi fake news. Malinaw na malinaw po ito. Ngayon, siya na naman to. Nabanggit ito, binabasa ko yung caption. Tuloy natin. Itong project na ito ay pinondohan noong 2022, panahon pa ni dating congressman at kasulukuyang mayor Rufy Biason. Nabanggit na namin na itong kontraktor na EF Chua Construction Incorporated ay madalas na nakakakuha ng proyekto sa Muntinlupa na pinondohan ng opisina ni Biason. Nako! Gago! Siya rin ang kontraktor na nang diskubre nating flood control project sa Barangay Putatan. Naku, pangalan pa lang Barangay Putatan na pinagmalaki ni Brila na napakinabangan kahit binabaha pa rin ang baybayin na nasabing barangay. Binabasa natin tong news article itong news caption nitong Batang Munting TV. Ito ang patunay na hindi nabubura ng anumang paghuhugas kamay ang ginagawang kamalian noon. Kaya anumang pagsumikap ng baguhin ng imahe ng administrasyong ito, saksing buhay ang mga bigong flood control project na ito. Katiwalian ng mga nagpapalitan sa posisyon. Naku po, palitan pa ng posisyon. Hirap yung ganyan. Iba-ibang posisyon. Naku, ayoko yung mga ganyan. Pwede ba isa lang? Nakakapagod yan. Ito yung pinagmamalaki na sinibak na district engineer ng DPWH na wala raw ang Muntinlupa siya iniimbestigahan. Ngunit kusang lumabas sa investigasyon. Ito yon. Na-news ng bilyonaryo. Ngayon, panoorin natin. Antindi nito mga kababayan. Antindi nitong balita na ito. Pasok. Tingnan natin. Overpriced na nga, hindi pa mapakinabangan. Yan umano ang estado ng isang flood control project at kalsada sa bahagi ng Laguna Lake sa Muntinlupa City. Naku po. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimba. October 27 nang isiwalat ng Department of Environment and Natural Resources ang ilan sa mga umano'y maanumalyang flood control projects na namonitor ng ahensya. Isang halimbawa rito ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyon. Sorry. Overpriced na nga. Sorry. Buti na lang iba yung lumabas Delegation
Pagka-scroll ko ng ganun, may lumabas na video. Tuloy natin. Huwag kang na gagalaw. monitor ng ahensya. Isang halimbawa rito, ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyong piso bawat metro ang presyo. Grabe, no? Ayan, no? Ay, naku, grabe. Kalahating bilyon. 407 ang overpriced, hayop. And when you compute for the length versus the total amount, for example, the 99 million pin over there should stop at the next pin, which is 98.5 million. That Grabe, length oh. is only 200 meters, which means that the dike has a unit linear cost of about 500,000 per linear meter. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel, natagpuan namin ang isang flood control project na ito along Laguna Lake sa Muntinlupa City. Nahahati sa 5 kontrata ang 3-part project na hawak lahat ng EF Chua Construction. Ayan. Ang halaga nito aabot sa 407.4 million. Yan yung binasa natin eh. Sabi doon sa caption, di ba? Na nabanggit na namin na itong contractor na EF Chua Construction Incorporated ay madalas na nakakakuha ng proyekto sa Muntinlupa. Ay, grabe po, grabe. pesos. Sinukat namin ang proyekto sa Google Earth matapos i-verify mismo sa DPWH ang exact starting and ending points nito. Ang unang bahagi ng proyekto matatagpuan sa magkabilang gilid ng Alabang River na palabas sa Laguna Lake. Nasa approximately 140 meters ang haba ng magkabilang gilid na parehong mayroong sheet piles. Ang dulong bahagi nito kapansin-pansin na tila hindi tinapos at walang nakalagay na pile caps o yung semento sa taas mismo. Mga tatak Marcos eh, no? Yung pakitang tao lang, yung kalahati lang yung ginawa, tapos yung dulo wala na. Paano magiging flood control yan? Tingnan mo itsura, hayop talaga, oh, grabe. Ng sheet piles. Almost 300 meters naman ang sukat ng dalawang bahagi ng proyektong nakaharap sa Laguna Lake. Kung susumahin, aabot sa halos 600 linear meters ang kabuuan ng flood control project. Ibig sabihin, nagkakahalaga ng 679,000 pesos ang presyo ng 1 metro ng proyekto. Ayon pa sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, tila hindi nasa-serve ng proyekto ang full purpose nito dahil maliit na bahagi lang ng lawa ang kinatatayuan ng flood control project. Nakita ninyo yung binilugan? Ang liit lang, oh. Parang tanga lang, di ba? Para lang masabi, may mapicturan. Grabe, no? Grabe talaga mga politiko sa atin. Rufy Biason, ano to? Totoo ba? Nasa'yo to? Totoo ba yon? Ito ang dapat imbestigahan ng ICI. Yan yung sinasabi natin eh. Hindi natin inuhusgahan kagad si Rufy Biason na ngayon mayor na kahit siya ay guilty. Guilty siya dun sa dating PDAP scam na tinatawag nila yung kay Napoles. Guilty siya dun eh. Hindi natin siya inuhusgahan na kanya to. Although ayon dito sa balita ng Batang Munti TV, kanya to. O, hindi natin siya inuhusgahan. Kaya nga, napaka-importante mga kababayan na ito dapat ang iniimbestigahan instead of Davao City na kay Pulong na halatang halata na namumulitika itong ICI. Siyempre, sino ba nag-create ng ICI? Si Marcos. Gago! Diba? Ang linaw pa sa mas malinaw, tanga na lang ang hindi makaintindi. Alam mo, ito sabi ko nga sa inyo, kung talagang may ghost project sa Davao City, go! Kahit si Duterte pa yan, kahit sinong Duterte yan, imbestigahan kasi pera ng taong bayan yan eh. Kung talaga may ghost project. Pero wala kayo eh, makita eh. Maayos lahat eh. May mga picture, naglalabasan ng video, maganda eh. Bakit ito? Tahimik kayo. ICI, ano to? Gaguhan? Kakupalan talaga? Kupalan na ho ito eh. Ito lantaran na ho eh. Bakit hindi itong imbestigahan ninyo? Bukod sa tila pagiging overpriced, napansin din ng aming team ang isang kalsada sa kaparehong lokasyon ng flood control project. Ano yun? Nasa mahigit 400 meters. Maganda mag-ride dyan ah. Hoy, ganda mag-ride dyan. Hoy, wag niyong apihin yan. Mantakin mo, dire-diretso ka dyan tapos off-road ka na. Oh. Off-road ka na dyan, oh. Ang lupit niyan, oh. Oh, di ba, yung mga mahilig mag-camping-camping? Pwede kayo mag-ride dyan, tas mag-camping kayo doon sa loob, oh.
meters ang haba nito. Pero tila isang road to nowhere ang aming naabutan. Grabe. Ayon sa ilang mga residente, ilang taon nang nakalipas mula nang simulan ang proyektong ito. Pero matapos umanong iwanang nakatiwangwang, tila isang masukal na damuhan na lang ang makikita ninyo sa dulo ng kalsadang ito. Ayon sa ilang residenteng nakausap namin, karugtong ito ng C6 Road o Laguna Lake Highway. Pero nilino sa amin ng DPWH National Capital Region na hindi ito parte ng 7 phases ng Laguna Lake. Totoo ba yan? 851 million? Tapos, sasabihin ng gobyerno, tangina nyo, kumain na lang kayo ng 500 Noche Buena. Alam mo ba, dyan, eto kaya naiinis ang mga Pilipino dito sa Noche Buena ng 500. Wala namang kaso eh. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari yung nanay mo, di ba? Mahirap kayo. Wala talaga kayo, naglalaba lang siya, pati yung labada ng mga kapitbahay mo, nilalaban niya. Labandera lang siya. Tapos sasabihin niya sa inyo, anak, pagkasya na lang natin yung 500 kasi wala tayong pera, medyo gipit tayo ngayon. Kung ikaw yung anak, maintindihan mo yun, opo, nay, okay na ako dyan sa 500, pwede kong pang teleserye. Okay na po kami sa 500, bili na kami ng spaghetti, tsaka ng spam. Pwede na yan, no? Di ba? Social, spam. Hindi, di ba? Okay. Pero kung yung nanay mo, naka-Hermet, alam mo yung naka-Hermes? Naka-Hermes, naka-Louis Vuitton, naka-Dior, di ba? Alam mo yun? Ano ba yun? Van Cleef Conchok? Basta, lahat ng Loewe, nakaganon. Tanginang yun, nakapatik. Hindi, halimbawa, yung nanay mo ganun, di ba? Tapos, araw-araw, nagkakasino. O, di ba? Halimbawa, nakikita mo, tapos nagpapatalo ng 500 million. Kada kasino niya, o kaya naman 20 million. Tapos sasabihin niya sa'yo, anak, eto, pang Noche Buena mo, 500. Di ba mabibwisit ka? Mabibwisit ka eh. Parang ganun ang ginagawa sa atin ng gobyerno. Parang ganun tayo tinatarantado ng gobyerno. Sasabihin ng gobyerno, okay na yan, sapat na sa inyo yung 500. Hindi magets nung iba na meron pang iba na, kasya naman yung 500 makakabili ka spaghetti, konting ganito, konting ganyan. Kasya naman magtipid lang, diskarte lang yan. Sabi nung Aling Claire, di ba? Diskarte lang yan, okay na yan. Di ba? May pa ganun pa eh. Hindi yun ang punto doon eh. Oo, kakasya ang 500, makakapagtipid. Kasya nga kahit 100 pesos lang eh. O, di ba? Alak lang, at saka isang chicharon, ayos na eh. Di ba? Pero ang punto kasi doon, nakikita mo yung pagnanakaw na nangyayari sa gobyerno, tapos tayo yung sasabihin na magtiis-tiis na lang kayo. Kasya na yan. Para bang, alam mo yung may sugat ka na, sinaksak na yung puso mo, inano pa ng asin, betchin, kung ano-ano pa nilagay doon sa sugat. Parang ganun ang nangyari, di ba? Nakakagago. Diyan ang dahilan kung bakit nagagalit ang tao sa 500 pesos. Hindi magets siya ng mga kakampuit, ng mga tansong, mga bayarang pulahan, mga bayarang loyalista at ng mga NPA na makakaliwa. Yan ang hindi nila maintindihan. O, tuloy natin Highway na matatagpuan sa Muntinlupa. Hindi pa ito functional sa kasalukuyan, pero tapos na ang lahat ng mga kontrata nito. Grabe, no? Hindi pa functional pero completed. Gago. Mula 2021 hanggang 2023. Aabot daw sa 864.5 meters ang kalsada sa kasalukuyan na nagkakahalaga ng 851 million pesos ay Sa Muntinlupa daw ito eh. Sabi, according to this news, according to this news, itong bata ngayon, andyan yung caption sa baba, makikita nyo, Binabasa ko lang yung caption na yan. Sabi dyan, ng Batang Munti TV, ito daw po yung nasasakop ng congressman na si Rupee Biason. Again, lilinawin ko lang, hindi ko po hinuhusgahan si Rupee Biason. Hindi ko po siya hinuhusgahan kahit meron siyang conviction sa Sandigan Bayan na kasama ho siya doon sa PDAP noong panahon ni Napoles.
Siya po ay kasama doon at siya po ay nahusgahan o convicted na. Siya po ay na-convict na po. Okay? Na-convict na po doon sa pork barrel scam noon, nung panahon ni Janet Napoles. Convicted siya ng Sandigan Bayan. Sinubukan niya ipa-reverse siya noong November 2025. Pero tinanggihan ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, sabi ng Sandigan Bayan, hindi. Convicted ka pa rin. Yan ang sabi nila. Pero hindi ko siya inuusgahan. Hindi ko siya inuusgahan. Kaya nga, dapat, ang sinasabi natin dito, yan ang dapat na iniimbestigahan ng ICI. Hindi si Pulong. Pautot nito ni Marcos eh. Eto, basta pag sinabi natin ICI, si Marcos yan eh. Kagaguhan nila yan eh. Sinasabi lang nila yan para malihis dun sa mga tunay na issue tulad nito. Tulad nung kay Sandro. 'Di ba? Para lang masabi, pumunta si Sandro sandali, itinago nyo naman yung interview. Ba't kami maniniwala? Tinagago nyo kami. Wag ganon, wag ganon. Di ba? Ito, pag-usapan natin itong yung bridge. Di ba? Yung bridge na yan na binigay ng China na inaangkin. Ay, nako. May nabasa nga ako doon Nabasa ko lang. Hindi ko na lang babanggitin, sabi doon. Hayaan nyo na si Marcos. Bakit? Hayaan nyo nang i-credit grab niya yan. Sabi ko, bakit daw? Sabi nung isa doon. May nakausap ako, demonyo. Bakit? Bakit naman ganun? Hayaan na lang na i-credit. Kasi wala siyang nag-grab na pera dyan kasi napatupad So, hayaan mo ng credit grab. Diba? Wala siyang nanakaw na pera dyan kasi naayos. Alam mo naman sa Davao, hindi ka makakapagnakaw dyan. Na-implement talaga. Kaya hayaan mo nang nakawin yung credits na lang. Gago! Sabi ko, napakagago nitong nagsabi na to. Pakinggan natin. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sa isang balita. Eto Davao City 1st District Councilor. Tek Ocampo. Naku, matikas to si Tek Ocampo, si Councilor Tek. Councilor Tek. Ngayon, kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos, mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, konsehal? Ano pong nangyari? Dali bago tayo magkomento, gusto ko lang magkomento. Pagka taga SMNI talagang pupogi, Bakit sa mga ibang istasyon ang papangit ng mga Hindi, biro lang. Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina, na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. Yung doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng Coastal Road. During pa yan sa namiging mayor pa yan siya. Coastal Road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung Coastal Road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Castillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, hindi naman natin tawag nito, talaga hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon, na pag-uusapan ito kasi ginagawa na yung Coastal Road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung Coastal Road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese Embassy, hindi ako Chinese Embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement,
parang binigyan ng grant kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga nagkaroon lang, ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kumbaga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest to the people, at alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China sa Davao City panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawan ng Chinese embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon, kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, kasali dyan ang government ng China, sila nagbigay niyan, sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko, talagang bigay yan ng Chinese government, pera ng China yan. Sa pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, So, yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba, masama tayo loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview. Again, hindi po natin sinasabi na hindi, kay Tatay Digong lahat yan. Wala tayong sinasabing ganun. Kaya lang, ang inaano dito ng mga taga Davao City, huwag ka namang bastos. Huwag ka namang bastos na aangkinin mo lang lahat yan. I-acknowledge mo naman yung binastos ninyong si Pangulong Duterte. Acknowledge it. Ba't hindi mo ma-acknowledge? Diba? Baka sabihin nyo iba, napakababaw naman ng mga taga Davao City para kailangan pang hindi. Hindi. Kasi sa kanila, talagang, at sa karamihan sa mga Pilipino, bayani sa amin si Pangulong Duterte. Dahil siya lang ang talaga maayos ang pamamahala. Lalong-lalo na yung mga taga Davao. Kung sa amin nga mga taga Luzon, bayani sa amin si Pangulong Duterte dahil nung siya ay naging Pangulo, talaga namang nakakapaglakad kami. At marami kong kausap na ganyan na talagang hindi sila maano sa politika, pero sinasabi nila, pag kami umuwi, safety kami nung panahon ni Duterte. Ngayon wala na, tanginang yan. Kahit tanghali ka maglakad, snatcher ka, kung ano-anong gagawin siya, uldaping ka. Diba? Yan ang sinasabi ng mga tao Anong gagawin ko? Paano pa kaya yung mga taga Davao City na nakita nilang dating war zone ang Davao City pero inayos ni Pangulong Duterte? Ngayon, isa sa pinakamaunlad, kung hindi man pinakamaunlad na syudad sa Pilipinas. Tapos, hindi mo man lang i-acknowledge yung dahilan kung bakit binigay ng China yan. Dahil sa foreign policy ni Pangulong Duterte. Anong kabastusan yan, Marcos? With the president. So yun lang akin, MJ, na we just like to inform the public that it was the former president Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, yung ano na yan, yung project na yan, yung worth ng project na yan. MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang pesos. Opo, budget. Pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, ng Tama ka China. dyan. Tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Grabe, galing ni Pangulong Duterte, Paano niya nagawa yan? Alam mo yun?
konsehal. Apo. Kaya nga doon sa mamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Sandali nga, tingnan ko kung magkano ba sinabi? Nagtataka kami kanina as the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. Nabuo yan. I think kung di ako kakamali ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung project $60 million. How much? na yung worth ng project na. MJ. Opo, 3.2 billion, sir. 3.2 billion. Imaginin mo, 3.2 billion. Ha? Na libre ibinigay ng China. 3.2 billion. Tapos, aangkinin mo lang, Marcos? Anak ka ng wewe talaga. Gago! Aangkinin ng administrasyon mo. Pagkatapos nyong ikampanya yung hate China. Hindi, ako wala akong pakialam sa China. Sabi ko nga sa inyo, ayoko ng mga Chinese eh. Hindi, totoo yung mga pogo-pogo, mga illegal na Chinese ngayon, ayoko talaga yun. Pag nakakita nga ako nun sa mga club, gusto kong kunin yung passport. Pakita nga passport mo, animal ka! Gusto kong ganunin eh. Diba? Pero, hindi eh. Dahil nga sa maayos na pakikitungo ni Pangulong Duterte, 3.2, grabe yun, no? Mga pare ko. Pesos ang Pesos. Opo, budget. Pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no, ng Tama ka dyan. China. No, tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala rin interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Konsehal. Exactly. Apo. Kaya nga doon sa mamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Bigay sa mga tiga Davao. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sorry. sa isang balita ngayon kung saan Na we just Sorry. hindi sa welcome ng mga tao dito. Wait lang. Buenyo. Anong masasabi mo doon, sir, sa komento? Totoo yan. Sa balita pa nga kanina, sa nanonood ako ng TV, kaya nga sabi ko minsan ayoko na manood ng except sa inyo may ibang balita kasi. Ayun. Siyempre, pag Vox Populi sa SMNI, panoorin mo, sir. Ha? Panoorin nyo. Ewan ko, parang minsan hindi ko na gusto na napapanood. Anyway, kanina, wala akong choice. Gusto kong tignan ko talaga lumabas nga sa mainstream media yung balita kanina. Lumabas nga siya, nakita ko nga doon na ang pagka-headline pa ata parang pinuntahan ng Pangulo ang baluarte ng mga Duterte. Para bang sinasabi nila na para bang napasok, no? Napasok nila. Wala naman talagang problema pumunta sa dito no? Hindi na siguro gusto ng mga tao na makita siya o hindi sa welcome ng mga tao dito kasi nung paglipad ng chopper nga kanina may video ang sinasigaw Duterte. Pero the point is magbigay naman ng konting respeto. Alam mo yun naman, taga Davao tayo, tapos ang presidente natin doon si Tatay Digong, and siya rin ang nag-umpisa niyan. Yun lang naman ang hinihingi natin, konting respeto, lalo na sa Chinese government, no? Dahil pera nila yon binigay sa atin, sa mga tiga Davao, para matulungan tayo maalibyuhan ang trapiko natin. And yet parang lumalabas pag tinitignan mong interview, talagang parang sila talaga ang nagpasimuno niyang project na yan, legacy projects pa kumbaga, no? Inspection siya, walang yan, hindi yan ghost, kitang-kita yan at hindi yan substandard, talagang napakaganda paggagawa niyan, no? Napakaganda yung tulay na yan kasi mismo ang nag-supervise nga is nandun yung mga engineers ng Chinese government when it was constructed. Opo, Konsehal, maayong gabi, si Admar po ito. Naghalongkat tayo dito sa internet sa mga possible na mga tawag nito, artikulo, no? Related dito. Meron tayong nakuha. Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge, no? Unahin muna natin yung isang artikulo ng Philippine News Agency. Okay, kung pwede ba natin na maipakita. Ito po ay dated October 3, 2018. Okay? So, pwede ba natin na maipakita?
Ang title nitong artikulo na ito, konsehal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos Davao Bridge project. Ito yung sulat ni Digna Banzon. So 2018 pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang SOCA, okay, State of the City Address ng then Mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung artikulo. The Chinese will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana project, one of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Tingin nyo po, meron pa bang ibang bridge dyan? Itong Davao River Bukana, Davao River Bridge Bukana project, Konsehal? Or Klaro ito na yun? naman masyado yan. Klaro, wala na ibang Bukana Bridge dyan. Yan ang talaga yung nakasaad dyan sa artikulong yan. Yan ang pinag-uusapan natin. Wala nang ibang tulay dyan. Tapos, iba naman yun dun sa Santa Ana eh. Opo. Iba yan. Tapos, ito October 3, meron din tayong nakuha, exchange of letters naman ito. Ang next natin ay pakita ay itong liham naman. Masyado lang maliit, pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, ito'y nakuha ko sa judiciary.gov.ph e-library. Ang pamagat nito, exchange of letters on project of Davao River Bridge Project, Bukana. Okay? So, ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao, at ito'y kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng bansa or during Duterte administration, itong si Secretary ngayon ay Senador Mark Villar. So basahin ko lang yung ilan dito. Sa mga kataga, sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have, through friendly consultation, reached the following agreement. According to the consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters, including 477-meter long bridge. So, sinabi rin dito sa number 2 yung role ng Pilipinas. Kagaya po ng responsable ang Pilipinas for providing land for construction, demolition of buildings, resettlement, lahat, no? Tapos, ang side naman ng Chinese contractor, yun na, sila yung magre-review the project investment based on feasibility study report, shall bear the project's construction cost, and survey, design, construction supervision fees within the investment cap. Chinese side shall also appoint the project management, and so on and so forth. Ito po'y dated, 2018. At ang mga proyekto naman natin, lalo na itong mga big ticket projects po, Konsehal, hindi naman po ito na napag-isipan ni BBM ay 2022 diretso agad na i-implement. It so happen lang na ito'y na timing, naabutan doon sa pag-uumpisa ng kanyang termino, doon din nag-umpisa yung project. Mahaba pa yung niyan nabagit nyo nga po, matagal na pala yung pinaplano, hindi naman yan kagaya ng insertion na mabilis na magko-construct agad ng flood control projects sa Konsehal. Malinaw na malinaw itong mga artikulo na ito po. Opo. Yung nga yan ang hindi ko maintindihan. Klaro naman talaga from the very start, it's really Tatay Digong's legacy. I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya, bakit niya sinasabi na parang kanila, the record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that was planned out and materialized.
And kaya kasama nga dyan during the time of then Mayor Sara Duterte, who was the Vice President now, kasama sa dyan eh. Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, they really work hard for the development of the city of Davao. Kaya kung may magandang plano, talagang pinag-uusapan niya ng dalawa. Alam naman natin yan, hindi naman pwede na may plano ito, isa ay hindi, mag-disagree. They all agree on such plans. And tingnan nyo na ang nangyayari sa Davao ngayon, napakaganda. Alam mo, ito, tinitignan ko itong tulay nito, napakaganda ito, para kang nasa ibang bansa. Yun. Para kang nasa ibang bansa. Yung kakagaling ko lang sa labas, ito'y parang nasa Hong Kong. Alam niyo yung tulay doon, I forgot the type of bridge there in Hong Kong. Pati ito, parang ganito rin yung itsura ng tulay na... Yung sa Macau yan. Punta namin yan eh. Nung nagpunta kami ng mga taga-SMNI, ang ganda dyan, Brad, dun sa Macau. Parang ganyan. Kaya nga alam mo, kinikwento nga sa amin, hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino nagkikwento sa amin. Kung talagang nakipag-ayos sana tayo at alam mo yun, hindi natin inaway itong China, malaki matutulong nito. Kasi sa China, bilis nilang gumawa. At maaayos baka kala ninyo. Kasi sinasabi nung dinimonize lang kasi natin ng China eh. Di ba? Made in China yan, pangit yan. May ganun tayong pag-uugali eh. Di ba? Pero hindi natin matanggal sa isip hindi natin matanggap na yung mga iPhone, MacBook, galing din China yun. Doon din ginawa yun. Hindi naman galing sa ibang bansa. Kahit nga yung mga branded na bags eh. China rin na gumagawa eh. Pero dinimonize lang natin sila. Kasi nga, sabi ni Uncle, di ba?